Hello po sa mga followers ng YouTube channel na Usapang Religion. Ako po ulit si Alvin, faculty ng Penwell School of Theology. At welcome dito sa ating series na Read Your Bible. Sa video na ito yung part 2 nung discussion natin or yung kasunod nung naunang video tungkol sa tanong na kung pwede daw bang maging pastor yung mga babae. Pinagbawal daw ba yun sa New Testament, specifically ni Apostle Paul. Dahil si Apostle Paul yung maraming sinulat sa New Testament with regards to the church. Now, bago ko ituloy itong video na ito, gusto ko lang i-shout out si Pastor Nestor Ravilas or si Professor Nestor Ravilas ng Penwell School of Theology. Siya yung kasalukuyang President at Dean. Salamat doon sa comment mo, sir. Na-encourage ako dahil doon sa comment ni sir doon sa isang video, doon sa naunang video, sabi niya, sa bahay nga daw yung mga misis na ang siga, alangan naman daw pati pa naman sa church, sila pa rin. So mukhang agree siya doon sa sinasabi ni Paul na dapat yung babae quiet lang kasi hindi pwedeng siga na sila sa bahay, sa church sila pa rin, no? So shout out sa iyo, sir. At doon sa mga misis naman na di ko alam kung appropriate yung joke. Shut up sa inyo. Shut up naman daw doon sa mga misis. But anyway, so maraming salamat sa mga comment at sa mga interactions nyo sa video. So, nakakatulong siya para mas lumawak pa and magpatuloy yung discussion. And another thing is sa mga videos na ito na ginagawa natin. So, salamat sa creator ng channel, si Direct Dale. Maraming salamat sa opportunity na meron tayo para pag-usapan yung mga mahalagang bagay or yung sa iba naman di masyadong mahalaga pero pinag-usapan pa rin. So, tungkol sa religion and especially yung religion natin, Christianity or yung mga bagay na may kinalaman sa church. And sa video na ito, syempre ang concern natin dahil read your Bible nga. So ang concern natin is yung content ng Biblia na ginagamit natin sa church, since yung Bible yung main source natin ng authority with regards to our faith and practice. Ibig sabihin yung paniniwala natin tsaka yung mga ginagawa natin sa church, Bible lagi yung basihan natin. So kaya lang pag tinignan natin yung Bible, hindi siya as clear as we want it to be, no? Hindi siya ganun ka-neat. So dahil may human element nga, at the same time iba-iba yung context ng authors nung sinulat yan. Another thing is nung sinusulat yung mga content na yan or yung mga aklat na yan sa Biblia, hindi naman iniisip ng mga author at that time na magiging yung treatment dun sa mga sinulat nila will be treated the way we treat them now, no? So I think nung sinusulat yan ng mga author, naniniwala tayo na under sila ng influence at ng gabay, ng guidance ng Holy Spirit, no? Siya yung nag-inspire sa kanila to write those things and nagbigay sa kanila din ng wisdom and karunungan para maisulat yon. But at the same time, hindi in-overrule yung human element, no? Merong organic side pa rin yung pagsusulat nila ng Biblia in a sense na hindi na-bypass yung context ng author, ng human author, at the same time yung rawness ng kanyang nararamdaman, yung kanyang emotion, and yung kanyang way of thinking. So, naka-influence din yun the way the message was communicated. So, having said that, yun yung maganda na aware tayo pag nagbabasa tayo ng Biblia na as we look at insights, no, and meaning dun sa text, no, hinahanap natin yung word of God or yung revelation of God, yung truth of God, no. We have to bear in mind na yung binabasa nating text ay laging mayroong context, no. No text is without a context, sabi nga. So laging mayroong mayroong historical, cultural background behind that, no. So and nakakatulong yung pag-unawa natin dun sa cultural and social and political, all those things, no, anthropological. Yung mga gano'n, nakakatulong yung pag-unawa natin sa mga bagay na yun para mas mapayaman natin yung pag-unawa natin dun sa text. At the same time, maging faithful din tayo dun sa meaning ng text, no? Para hindi yung pagbabasa natin ng text ay pilit. Ibig sabihin na tayo yung naglalagay ng meaning dun sa text sa modern na mindset natin or worldview natin. So kasi yung text na binabasa natin, produkto na yan nung process nung nung pag-iisip ng writer, no? So ibig sabihin may mga sinulat, yung mga sinulat na yan, yung mga text na yan na nababasa natin,
meron pa mga implied meaning yan behind that, no? So hindi yung pag binasa mo yung text at surface or sa unang basa mo na as clear as that na yung makikita natin. Rather, mahalaga na maintindihan natin ano ba yung context no, behind the text, no? Kasi knowing yung historical and cultural background ng text, mas maintindihan natin yung meaning yung mga nuances ng mga words and terms na ginamit. So kaya mahalaga yun, no? Na mahalaga na pag nagbabasa tayo ng text, aware tayo or dapat inaalam natin ano ba yung context ng author, ano ba yung context ng audience niya, ano ba yung mga issues nila at that time na nag-motivate for that author to write those things, no? Kasi bahagi yun ng meaning bahagi yun ng pagbuo ng kahulugan no? So yung text is actually a finished product, no? Mahalagang makita natin din yung proseso na pinagdaanan ng text before it came in its final form, no? The way na binabasa natin sa ngayon. So yung text pa lang yun, no? Yung pinag-uusapan natin. Hindi pa natin dinidiscuss yan yung proseso ng pagsasalin or yung pagta-translate, which is na-discuss ko na sa ibang video. Pero I'm not sure kung sapat na yung oras na nilaan ko para ipaliwanag yung principle behind or yung process ng translation. So syempre marami pa ring mga factors to consider on that. Now, balikan natin yung original na question. Hindi ba talaga pwedeng magpastor ang mga babae? That's the question. And dun sa nakaraang video, ginamit ko na text na example yung sinabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2. And binigay ko sa inyo yung context nun, which is yung public or corporate worship nga, no, ng church, no? And yung instruction doon tungkol sa mga kababaihan has something to do doon sa kanilang capability to teach, and at the same time yung power relations between women and men sa loob ng church. And another thing to consider ay yung nuance ng word na ginamit, no? So aside from using the term women, pwede ring i-translate yun as wives and husbands. So pwedeng hindi lang basta women in general yung tinutukoy, but it's actually about women who are married or perhaps housewives, no, na natututong kasama ng mga husbands nila. So yun yung pinag-uusapan doon. Ngayon ang tanong nga, pwede mo bang gamitin yun to create a theology, construct a theology na sasabihin mo na hindi pwedeng maging pastor ang mga babae kasi yun yung theology ng text na yun. So magandang pag-isipan pa rin yun actually, no? Kung babasahin mo, itutuloy mo yung text na yun, ang kasunod nun sa verse 13, sabi, women shall be saved through childbearing, no? And if they continue in love, faithfulness, no, etc. So again, yung reference doon sa childbearing and yung pagiging tapat or pagiging decent ng mga babae at that time, hindi lang siya tungkol sa ano, no? So hindi lang siya tungkol sa pagiging pastor ng babae sa loob ng church, no? Mukhang ang pinag-usapan talaga doon is ano ba yung pagkaintindi doon sa women within the church, no, sa loob ng church. And apparently, yung context doon ni Apostle Paul, he looks at women in a very traditional way doon sa kanilang religion, no? Na yung mga kababaihan ay yung kanilang value or yung kanilang worth ay nandun sa pagdadalang tao or doon sa childbearing, no? So some interpreters would interpret that as something na allegorical, no? Ibig sabihin hindi literal na pagdadalang tao yung tinutukoy doon ni Apostle Paul, but when he used the term childbearing, it's actually a metaphor or it's actually an allegory about giving birth to something, which is yung faithfulness or love or yung mga magagandang values sa church. Na yun yung kumbaga nagbibigay ng dignity dun sa babae, hindi yung pagiging maingay or hindi yung pagiging dominant niya or yung pagiging overpowering niya over men, but actually ang nagbibigay sa kanya ng value and worth is yung as she fosters or as she nurtures, no, yung mga magagandang values, no, na parang tinuturing niya na anak yung mga values na yon. So that's another way of looking at that, but the point there again is yung appropriation ng role ng women, no, na parang ipinapakita doon na hindi sila dapat nag-overpower over males or over their husbands, but ang role nila is to nurture, ang role nila is to bear children, no, whether you take it literally or non-literally or allegorically, no.
na mahalaga yung role nila ng pagkikare at pangangalaga sa value sa loob ng church and even sa loob ng kanilang mga tahanan. Now, so that's the context of 1 Timothy chapter 2. Ngayon, paano naman yung ibang sinulat ni Apostle Paul? So, yun naman yung isang argument na balikan natin yung tanong kung pinagbawal ba talaga na maging pastor ang mga babae. Kung titingnan natin ang New Testament, there is no explicit verse that will say na hindi pwedeng maging pastor ang babae. No? So I think that's hesitant ako na gamitin yung word na clear kasi wala nga siya So I think it's a matter of fact na sa Bible wala kang makikita na explicit command na nagsasabi na bawal maging pastor ang babae. That's why maraming ang iba't ibang interpretations dun sa mga sinabi ni Paul kasi hindi niya explicitly sinabi na bawal maging pastor. Ngayon, ano yung makikita natin sa mga sinulat niya? Kung i-compare natin lahat ng sinulat ni Apostle Paul, it seems na yung role ng mga kababaihan malawak sa writings ni Paul. Kung i-kumpara mo lahat ng sinulat niya from his epistle to the Romans hanggang dun sa letter niya kay Philemon, and some would even consider book of Hebrews, but that's another there's another discussion for that. But the point is, if you're going to compare, map out yung lahat ng sinabi ni Apostle Paul, lahat ng sinulat niya, and titignan mo yung mga verses or mga passages na meron siyang sinabi about women sa ministry, very diverse yung makikita natin. Kung sisimulan mo sa Romans chapter 16 for example, ang dami niya doon binanggit na mga kababaihan na bahagi ng ministry niya. Isa na doon si Phoebe, tinawag niya si Phoebe na deacon, and servant. Another is yung mga couples na binanggit doon, sila Priscilla, tsaka sila Junia. And it's very interesting na observe ng ibang commentaries na when he mentions yung names ng mga babae na yon along with their husbands, so implied lang din na yung name ng mga male doon na kasama ng female ay mga husband. Bakit nauuna daw yung female na banggitin, hindi yung husband ang una? So parang may implication doon na mas prominent yung role ng babae doon sa ministry. So si Prisca, si Junia, sa Acts naman nandyan si Lydia, who is a merchant, negosyante na supporter din ni Apostle Paul. Pag tinignan mo yung role ng mga kababaihan na yun, sabi pa doon, etong sila Junia tsaka sila Prisca or Priscilla ay mga counted sila as among the apostles. So that's one. Makikita natin na dun sa Romans 16, mayroong mga kababaihan na tinuturing na deacons, and hindi lang deacons but actually considered sila as apostles. And ano ba yung role ng apostles? Initially, they are the ones who preach about the gospel. Sila yung mga kasama sa pagpa-plant ng mga churches. So those are their roles. Now, so that's in Romans. Now, if we go to the book of 1 Corinthians, na letter ni Paul, you will find there that he also mentioned another woman or isang babae sa ministry niya, and the name is Chloe, in 1 Corinthians chapter 1 verse 11, Yung context ng Corinthians, merong mga problems yung church, and mukhang hindi lang siya isang church but several house churches to sa lugar ng Corinth. So may mga issues sila pinarating nila kay Paul, and ang nagdala daw ng report kay Paul is of Chloe's, that's the literal Greek, nakalagay lang doon is of Chloe's. So ngayon sa mga modern translations, ang nakalagay na doon of Chloe's household o kaya people from Chloe, so yung people or yung household, that is a implied na dun sa text na dinagdag na lang sa English para maging smooth yung translation or mas maging clear yung meaning. So na parang pinupoint out ni Apostle Paul doon na mayroong mga tao from the household of Chloe na nagpunta sa kanya while he is in prison at nagpadala ng support sa kanya at the same time ng report kung ano yung nangyayari sa church ng Corinth. Na very interesting minor detail yung yung verse na yon na dun sa letter. Pero pag pinansin mo yung role ni Chloe, tatanong mo, bakit siya may mga tao? And bakit si Chloe, kaya afford niyang magpadala, mag-send ng support kay Paul, at the same time, magpadala ng mga representatives, at hindi lang isa, several men yan. Siyempre, sasagutin mo yung transportation expenses, lodging, etc. And that would be expensive in that time, and context. Kaya sabi ng mga commentaries, most probably si Chloe ay
negosyante. No? So yun agad ang kanilang assumption, yun ang kanilang default na interpretation na si Chloe ay negosyante. No? Pero hindi mo pwedeng isara yung possibility na si Chloe is also a prominent leader ng isang house church. Kagaya ni Nympha sa Colossians, no? Sa Colossians may binanggit din doon na pangalan na isang babae. And mukhang sa ministry ni Paul, marami siyang babaeng kasama sa ministry. And even si Timothy, na kanyang disciple, pinaalalahanan niya na huwag kakalimutan ni Timothy yung pangaral sa kanya or tinuro sa kanya ng kanyang lola at nanay, di ba? Si Eunice at si Loida, or si Lois and Eunice. So, ibig sabihin, sa ministry ni Paul, mahalaga yung role ng mga kababaihan, no? So, at kung babalikan natin yung 1 Corinthians, binanggit nga doon si Chloe, no, na meron siyang mga tauhan na pinadala. So, ngayon, bakit ang mga commentaries, ang interpretation agad nila, itong mga babae na to, mga businesswomen, at mga host ng mga house churches sa mga tahanan nila. Pero ang tanong, nasaan yung mga kalalakihan? No? Bakit hindi yung pastor ng Corinth ang nagpadala ng representative kay Paul para mag-report? Bakit yung babae na si Chloe ang nagpadala? So yun yung mga question. Ngayon, ang tanong, itong mga tao ba na ito, itong mga babae ba na ito, pwede silang ituring na pastor sa context ni Paul? So, yun yung question. And siguro nagawa natin ng part 3 itong video na ito. So, invite ko yung mga nanonood or yung sumusubaybay sa series na ito to share your comments din, no, sa comment section ng video. Ano sa tingin nyo? Yung mga babae ba na ito ay mga leaders sa church? In other words, mga pastora ba sila? But so far, we see, no, na meron mga deacons na babae at meron din mga apostles na babae. So, yun muna. At yung mga susunod na discussion sa next na video natin ibabahagi or pag-usapan. So, maraming salamat po.